Bandang 2:00 ng hapon nang mag-pollen ako kay Rain dahil ngayong araw ang schedule ng ultrasound ko. Gustong-gusto niyang sumama kaso hindi ko siya pinayagan na samahan ako dahil hanggang ngayon ay nasa conference room pa rin sila. Walking distance lang ang clinic ng OB ko simula dito sa BNY kaya nilakad ko na lang. Puro mga stall at may ilang matatayog din na building ang nadadaanan ko kaya safe naman ang bawat daraanan ko. Ow, I'm sorry, saad ng isang lalaki na nakaitim na sombrero nang masagi niya ang payong ko. Magkasalubong kami at nakita kong nakayuko siya kaya siguro hindi niya ako napansin o na may makakasalubong siya. Okay lang po, nag-aalangan kong saad sa kanya. Kaagad ko namang nahaplos ang tiyan ko dahil sinulyapan niya nang mabilis ang umbok ko. Dala ng takot na baka may gawin siyang masama sa akin kung kaya't nilampasan ko siya ng walang pollen. Mukhang mayaman naman ang aura ng lalaki at hindi ko nararamdaman na masama siya kahit patadtad ng tato ang buong kaliwang braso niya. Natakot lang ako dahil damaykit ang paninitig niya sa tiyan ko. Nakahinga na lamang ako ng malalim nang makapasok na ako sa klinik. You're walking alone, Mrs. Silverstone? Tanong agad sa akin ni Doktora nang makapasok ako. Napansin niya yata medyo hinihingal ako at bahagyang pinagpawisan ang gilid ng mukha ko. Opo, Dok. Malapit lang naman sa company itong klinik nyo kaya nilakad ko na. But why your husband is here? Sabay nguso niya sa likuran ko. Kinabahan agad ako dahil sa sinabi niya. Mabilis kong nilingon ang sinasabi ni Doktora at nakita kong nasa likuran ko si Rain. Nangunot ang noo ko nang bumungad siya sa akin na parang dismayado pa ang hitsura. Hindi ko po siya asawa, Dok, tanggi ko nang ituon ko ulit ang atensyon kay Doktora. Napa-O-shape ang bibig niya na parang ayaw pang maniwala. Hindi yata siya kumbinsido lalo nang damaykit sa gawi ko si Rain. Binalingan ko si Rain habang naniningkit ang mga mata. Sabihin mo hindi tayo mag-asawa, utos ko sa kanya pero umangat lamang ang magkabilang balikat niya. Di ba sabi ko sa'yo hintayin mo ako dahil matatapos na rin naman ang meeting, pabulong niyang sabi. Hindi niya sinunod ang iniutos ko kaya napabuntong hininga na lamang ako. Dumistansya na lang ako sa kanya dahil mas lalong naghihinala ang OB ko. Hindi ko narinig na sinab ko yun, depensa ko habang pilit na nilalayo ang sarili kay Rain. Pinandalitin ko siya ng mga mata para patigilan kaso ang tigas ng ulo niya. Nilingon ko saglit ang doktor pero nang makita ko na parang naaaliw pa siyang makita kami na ganun kaya patay mali siya akong ngumisi saka umupo. Simulan na po natin ang ultrasound, Doc. Sure. Sabay kamot niya sa kanyang ulo na parang nalilito pa rin. Tumayo na ito para ayusin ang hihigan ko at yung machine na gagamitin. Dapat sinabi mong ako ang asawa mo, imik ni Rain nang umupo sa upuan na nasa harapan ko lang. Awang ang mga labi ko nang tignan ko siya ng mariin para patigilan siya sa kanyang kalokohan. Ang lakas talaga ng hangin na dala ng ulan na ito. Asa ka naman. Mas gusto ko pang maging single mom kaysa ang maging asawa ka, depensa ko sabay belang ng paningin ko kay Doktora. Narinig kong tumawa si Rain na parang aliw na naman. Why, Mrs. Silverstone? Pang-aasar niya pa lalo nang Sir Ingen ko siya ng mga mata ko dahil tinignan ko siya ulit. Naalala ko kasi ang tungkol sa sinabi ni Colette. Mrs. Silverstone ka dyan, may hindi ka sinasabi sa akin, sambit ko sa kanya nang agad akong tumayo para humiga na sa patient bed. Hindi ko na nahintay pang pakinggan ang isasagot niya dahil tinawag na ako ni Doktora. Katulad noong una kong pagpapa-ultrasound, nasa tabihan ko ulit si Rain nakatayo siya habang magkakrus ang mga kamay at titig na titig sa monitor. Paanong hindi mag-iisip ang doktora na mag-asawa kami kung ganito siya ka-supported sa akin? Mukhang nakikisama ngayon si baby, masiglang ani Doc. Nakatutok din ang sa monitor ang atensyon ko at nakikita ko kung gaano pa kaliit ang anak ko na nasa sinapupunan ko. I bet he is a boy, Doc, biglang sambit ni Rain. Nilingon agad siya ni doktora at umangat ang dulo ng bibig nito. Well, I'm delighted to see your prediction proved correct. You and your wife must be beaming with pride. Natutuwang saad ni Doktora, namilog agad ang mga mata ko. Bukod sa iniisip niyang mag-asawa kami ni Rain, biglang kumalabog ang dibdib ko nang iklaro niyang lalaki ang baby ko. Hindi ako makapaniwala at halos hindi rin maampat ang ngiti ko habang nakatuon pa rin sa monitor ang atensyon ko.
Pagkatapos ng check-up ko, ibinigay sa akin ang copy ng ultrasound. Gusto kong i-cherish ang memories na yun kaya sa halip na itago mas proud akong inilagay sa phone case sa likod ng aking cellphone. Ngiting-ngiti ako nang iangat ko ang cellphone at makita ang ginawa ko. You should think what's his name pero kung gusto mo naman marami akong suggestions, Mrs. Silverstone, biglang salita na naman ni Rain. Sa halip na sagutin siya, mas inuna ko siyang pukulan ng masakit na paninitig dahil sa pagtawag na naman niya sa akin ng Mrs. Silverstone. Hindi ko talaga alam kung bakit ang galing mong asar, pero kapag ikaw naman ang inaasar napakabugnutin mo, iritadong asak ko sa kanya. Tumawa siya ng malakas na halos mabingi ako dito sa loob ng kotse. Hindi ka ba proud sa apelidong dinadala mo? Nangunot ang noo ko dahil sa tanong niya. Sino magiging proud nun alam naman natin na kasunduan lamang yon. Itigil mo na nga yung pang-aasar sa akin. Di ka talaga nakakatuwa, pagmamataray ko sa kanya. Bakit siya tuwang-tuwa sa akin? Mahinang saad niya pero hindi yun nakaligtas sa pandinig ko. Alam kong si Megan ang tinutukoy niya kaya bahagya ko siyang hinampas sa braso, yung parte na yun ang malimit kong hampasin kaya parang na-immune na rin siya dahil hindi na siya nag-aatungal. Kinilig ka naman. Akala ko babato ang puso mo. I don't like her, sulpa daw niyang sambit na ikinatigil ko agad. Lihim akong napailing at hindi na siya kinulit. Nag-iba agad ang mood niya kaya paano ko siya aasarin pabalik kung iyon pa lamang ay nabugnat na siya. Marcus POV, she is pregnant and working in a company as an assistant secretary. Paulit-ulit na umi-echo sa kanyang isipan ang mga sinabi noon ni Saddam. Alam niya kung saang kumpanya ito nagtatrabaho. Marami siyang alam. Dala ng koneksyon kaya nalalaman niya lahat. Minsan napapatawa na lamang siya dahil noong minsan na bumisita siya sa BNY, alam niyang naruroon si Angeline pero hindi siya nag-aksaya ng oras na makita ito. Hinayaan niya itong magtago na parang daga dahil sa isip niya hindi naman lalabas ang daga kung mayroong pusa. Halos 1 taon na ang nakalipas simula nang pasubaybayan niya si Angeline. He knew where she lives and who with her everyday pero ni isang beses ay hindi niya sinubak na puntahan ito sa tinitirhan dahil ayaw niyang makita ang resulta ng ginawa niya noon kay Angeline. He is not convinced about what Saddam said to him. Malakas pa rin ang paniniwala niya sa kanyang sarili na hindi mabubuntis si Angeline kaya ganoon na lamang siya kaya bang noon na sabihin na hindi niya matatanggap ang batang iyon kung sakali because of his personal reason. At the age of 28, he received a life-altering diagnosis, infertility. He joined the ranks of a staggering 7% of men struggling with the same condition. At iyon ang isa sa mga rason kung bakit nawalan siya ng interes sa mga babae at sa pag-aasawa. He is always blaming himself because of his situation. He is always doubting the abilities of the specialist who is treating him. Fortunately, with treatment, he's now on the road to recovery pero hindi pa rin yun sapat na rason para paniwalaan niya ang kakayahan ng isang teknolohiya. In his thoughts there are so many possibilities na maaaring bumalik siya sa kasong iyon. Nagpapagamot siya para tulungan ang kanyang sarili pero hindi iyon ang magiging rason para paniwalaan niya agad ng ganun kadali ang mga naging resulta years later. Sa 1 taon na lumipas, ang daming nangyari. Ang daming nagbago sa kanyang sarili. Sa kanyang mga paniniwala, naging isang elite siya dahil sa pagiging isang sikat na businessman. His bar had so many branches. Nagkaayos sila ng kanyang ina habang sila naman ng kanyang ama ay patuloy na nagkakapaan sa isa't isa. 2 tao pa ang hindi niya nakakausap na masasabi niyang kailangan niya pa rin na kapain. His circle was so very proud of him about what he had and what he is now. May mukha rin siyang naipakita sa mga Ignacio matapos malaman na nasa maayos na kalagayan naman ang anak ng mga ito. Hindi naging madali para sa kanya na kumbinsihin ang mga magulang ni Angeline pero naitawid niya pa rin sa tulong ng mga pinapagawa niya kay Saddam. Binibigyan niya ng sustento ang pamilya ng asawa niya at buka iyon sa loob niya. Ginawa niyang responsibilidad ang pagtulong sa pamilya ng isang tao na nag-awan niya ng hindi maganda. Pilit na tumatanggi ang mag-asawang Ignacio ngunit wala naman itong magagawa dahil mapilit siya. The reason is he is the husband of their daughter. That's why he did that. And because he is hard-headed person pati ang pag-aaral ni Jazla ay siya rin ang nagsusustento.
Wala lang iyon sa kanya dahil bukod sa malaki ang utang na loob niya kay Nanay Esme, masaya din siya na gawin iyon. Malimit siyang umuwi ng Batangas at sinisikap na mapaglaanan ng kahit isang araw ang pagtulog sa bahay ng mga Ignacio. Nakagawian na niya ang manatili sa mga Ignacio tuwing araw ng linggo bago bumalik sa Maynila. Kuya, balik ka sa sunod na linggo ha. Bilin sa kanya ni Angelo ng akma na siyang sasakay ng kanyang kotse. Bakit, anong ganap? Tugon niya ng makabelen. Isinara niya ulit ang bagong bukas na pinto. Opening ng paliga dito sa baryo sa sunod na linggo at open for outsider daw yun kuya. Sunod-sunod na kwento ni Angelo habang pinapatalbog-talbog nito ang bola. Napangisi siya saka nagkamot sa kanyang kilay. Do you mean isasali mo ako? Naiiling niyang tanong na parang tumatanggi na agad siya. Bakit, ayaw mo? Question sa kanya ni Angelo ngunit sinaway agad ito ni Nanay Esme. Tigilan mo nga ang iyong Kuya Marcus. Abalang tao iyan at walang panahon para paglaanan ng oras ang mga layaw niyong mga kabataan, nangungunsom na paninirman ni Nanay Esme kay Angelo. Nay naman Paul magaling magbasketball si Kuya Marcus at kayang-kaya niyang ungusan ang mga MVP dito sa ating baryo. Ano kuya, game? Natawa siya bago binuksan ang driver seat. Sige, babalik ako next week, saad niya bago samampa ng kanyang saksakyan. Habang ini-start ang makina ay nakita niya kung paano malapad nang umisi si Angelo habang patuloy pa rin sa pagdidribble ng bola. Ilang sandali pa nang binabaybay na niya ang kahabaan ng EDSA. Sa katunayan ay kanina pa siya hindi magkaintindihan at baka maputol na ang PC ng kanyang pasensya dahil sa manok na pinadala sa kanya ni Tatay Fred. Putak ito ng putak sa likuran ng kanyang kotse at parang aalpas na ito sa bayong na pinaglagyan. Kapag hindi ka talaga tumigil kakaputak dyan, sa kawali talaga ang landing mo rooster. Mariing banta niya sa manok ng balingan niya ulit ito. Naririndi na siya dahil bukod sa pagaspas nito ay sobrang nakakabingi ang putak nito. Pangsabang na manok yun at pinadala sa kanya ni Tatay Fred para pangregalo daw sa pupuntahan niyang birthday party. Sa katunayan pinilit lang naman siya ng kanyang ina na sumama sa birthday party na iyon. He doesn't have a choice but to say yes sa lahat ng pakiusap sa kanya nito. Nagbago na siya marahil at bilang panganay na anak responsibilidad niya na bigyan ng pansin at sundin ang lahat ng kahilingan ng kanyang ina. Maliit man o malaki, kilala niya man o hindi. Ilang taon niya rin na hindi na i-enjoy ang company nilang mag-ina, that's why he will do everything. Ma, where are you? Tanong niya agad nang masagot nito ang tawag niya. Andito na sa party, iho. Nagpasama na lang ako kay Megan dahil ang tagal mong dumating. Napakunot na lang siya ng kanyang noo nang marinig ang sinabi nito. Ang usapan nila ay sisunduan niya ito sa isang mall na sinabi ng kanyang ina dahil hindi pa daw ito nakakabili ng pangregalo. Son, are you there? Alam mo naman ang address diba? Pumunta ka na lang dito. Alright, Maria, tipid niyang tugon bago pinatay ang tawag. Wala siyang magagawa. Mukhang nasayang ang oras niya sa pagpunta sa bahay nito. Napatingin siya sa kanyang relo na suot. Alas 12 pa lang naman at ang pagkakaalam niya ay alas 2 ng hapon ang simula ng party, so he has a time to go to the mall to buy a gift. Ang problema, hindi niya alam kung babae o lalaki ang celebrant. Ang alam niya lang ay bata ito na nasa edad lang ng 1 taong gulang. Napabuntong hininga siya nang nasa Toy Kingdom na siya. To be honest, hindi niya talaga alam kung ano ang bibilihin. Napatigil siya sa paghakbang kaya napatigil din ang dalawang sales lady na nasa likuran niya. Nilagay niya sa magkabilang bulsa niya ang kanyang mga kamay sa katipid na sinulyapan ng kabuuan ng Toy Kingdom. Miss, tawag niya sa sales lady na nasa likuran niya. Dali-dali namang nagpaunahan ang dalawa sa paglapit sa kanya. Sir, may napili na po ba kayo? Tanong ng isa bago pa man makapagsalita ang isa. Can you give me random toys for girls and boys? 10 pieces every gender, saad niya bago nagkamot ng kanyang isang kilay. Yes, sir, malapad ang ngisi na saad ng isang lady pero nang dama po ang mga mata nito sa inilabas niyang kamay, biglang napawi ang ngiti nito nang makita ang suot niyang singsing. Yag kayo besh, may asawa na pala. Lihim siyang napangisi nang marinig ang mahinang saad ng isang sales lady. Pagkaalis ng mga ito ay siya namang pagtingin niya sa kanyang palasengsingan at parang proud na proud pa habang tinititigan ang singsing na suot. He used to wear the ring since he expelled Angeline.
Ewan kung ano ang naisip niya at hindi niya makuhang tanggalin ang bagay na yun na kung tutuusin ay ayaw na ayaw niyang suotin iyon noon. Bukas ang gate nang may parada niya ang sasakyan niya sa labas ng malaking bahay na pinagdadausan ng party. Maraming mga bisita ang nakikita niya at tila simula na ang party. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya gayong wala naman siyang dapat na ikabahala. His mother was there inside at pinasunod lang siya, so what's bothering him? Mabilis niyang inayos ang polo na suot. Nirolyo niya hanggang siko ang magkabilang sleeve ng kanyang polo. Inayos niya rin ang buhok niya. He wear his black shades then beat his lower lip. Namula ang labi niyang kinagat niya. Then he breathed out. Happy first birthday, Jelrus. Tahimik niyang binasa ang nakasulat sa tarpaulin na nakita hindi kalayuan sa kinatatayuan niya. He is a boy, anang bulong niya bago mabilis na kinuha sa compartment ang isang malaking paper bag na para sa lalaki ang mga laruan. Son, tawag sabay kaway sa kanya ng kanyang ina nang nasa tapat na siya ng gate na nakabukas. Nakita niya agad ang kanyang ina na nagmamadaling lumapit sa kanya kaso sa hindi malamang dahilan napabilang ang kanyang sutil na mga mata sa balto ng isang babae na ikinatigil niya. Hindi siya nakagalaw at bigla siyang nanlamig na masasabing tumagos agad sa sistema niya ang lamig na iyon lalo na nang magtugna ang mga mata nila ng babae. May karga itong batang lalaki na sa tingin niya ay iyon yung bata na nasa tarpaulin. Lihim siyang napalunok habang dinadama ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. It's an unusual sound, but it's strangely captivating. And that kind of rhythm was new to him. Dahil sa matinding nararamdaman, hindi niya namamalayan na nakasapaw na ang kanyang kanang kamay sa dibdib niya. At doon mas ramdam na ramdam niya ang malakas na kabog nito na kahit ang malakas na tunog mula sa paligid ay hindi niya alintana dahil mas nangingibabaw ang mabilis at malakas na pintig niyon. Kinakastigo niya ang kanyang sarili habang lula ng kusina kung saan nakita niyang pumasok si Angeline. Habang papalapit siya sa bakana ng kusina ilang beses niyang inihakbang paorong ang mga paa niyang sutil. Parang nawawalan siya ng yabang na kausapin si Angeline after what he did year later. Damn you, Marco, mariing mura ang pinakawalan niya bago ulit sinubukan ay abante ang mga paa. Nagawa niyang pumasok sa kusina. Nakita niyang nakatalikod si Angeline habang naghuhugas ng kamay. Naestatwa siya sa puntong iyon. Hindi niya alam kung ano ang una niyang gagawin. Namanhid bigla ang mga paa niya. Samantala ang lalamunan niya ay parang nalagyan ng glue, bagay na ikaumid niya. Para siyang bumalik sa mga panahong babago pa siyang nagsisimula sa pagpapatayo ng kanyang bar. Out of nowhere umatake na naman ang pagkalabog ng kanyang dibdib. He never felt it before kaya parang hindi normal sa kanya na alipinin ng kakaibang pakiramdam. Nagulat si Angeline nang humarap na ito sa gawin niya. Nagkatitigan sila ilang segundo pero ito din ang unang bumitaw ng paninitig. Ibinaling nito sa kanyang likuran ang paningin. Siya, nanatiling hindi gumagalaw at walang kibo na pinagmamasdan ang mukha nito. Para siyang nanglumbay ng mapagtantong wala ng kislap sa mga nito. Hindi niya inalis ang paningin. May kung anong umuudyok sa kanya na hanapin ang kislap sa mga mata ni Angeline kapag nakatitig sa kanya kaso tila kinalimutan na nito dahil ngayon, saksi ang buong sistema niya na wala ng epekto kay Angeline ang presensya niya. May kung anong masakit na tumusok sa kanyang dibdib rason para humugat siya ng malalim na paghinga. Tumikim siya para maalis ang humaharang sa kanyang lalamunan. Dahil doon napatingin ulit sa gawin niya si Angeline. Magkasalubong ang mga kilay nito habang kuyom ang mga kamay. Perniigting ang bawat balat niyon rason para mamatla ang balat nito. Anong ginagawa mo dito? Matapang na tanong sa kanya ni Angeline. Hindi pa rin ito umaalis sa kinatatayuan. Tunog mabagsik ang bawat pagbitaw nito ng salita. Sa hindi malamang dahila, nadipina siya at napayuko na lamang. Binasa niya ang ibabang labi gamit ang dila niya. Nang makabawi, taas noo ulit siyang umangat ng mukha. I went here. Hindi niya nadugtungan ang sasabihin niya dahil hindi niya alam kung ano ba talaga ang eksaktong salita ang ilalabas ng kanyang dila. Umangat ang isang kilay ni Angeline to question him. Napalunok siya bago tumikim ulit. Gusto lang kita makausap, tuwid niyang sabi. Unfortunately panghuhusga ang namutawi sa reaksyon nito. Walang boses itong natawa bago nag-cruise ng mga kamay. Gustong makausap, natatawa na balik tanong nito sa kanya. Alam niyang ang gagawin niya sa paraan na ginawa niya pero wala nandoon na siya.
Kailangan niya ng sagot sa lahat ng katanungan na gumugulo sa isipan niya and maybe this is the right time. Ito na nga ba? Just give me some time. Naudlot na naman ang sasabihin niya dahil nakita niyang humakbang papunta sa gawin niya si Angeline. Kumalabog agad ang dibdib niya dahil unang beses na magtapat sila ng ganoon na kalapit. Nagrambulan ang mga insekto sa kanyang dibdib dahilan para higitin niya ang kanyang hininga. Pinapakalma niya ang kanyang sarili kaso sutil ang kalooban niya. Wala tayong dapat na pag-usapan. Umalis ka na bago ka pa madatnan dito ni Rain. Matapang na saad nito sa kanya nang matapang siya nitong harapin. 2 dangkal ang pagitan nila and he smelled the familiar scent of her. Parang automatikong namiss niya ang nakaraan. Pero nang echo ulit sa pandinig niya ang huling sinabi nito, doon hinayaan niyang manggunat ang kanyang noo. Hindi ako manggugulo dito kung hahayaan mo ako na bigyan ng ilang oras na makipag-usap sa'yo. Just give me time to talk with you about US. Samamo niya na ikanaawang ng bibig ni Angeline. Hinihintay niyang may lumabas na salita mula sa bibig nito kaso natawa ito ng pagak. May katapangan siyang nakikita sa mukha nito. Ang dating sunod sunyiren sa kanya ngayon matapang na. Tungkol sa atin kamo, akusa nito. Hindi ko alam na may lakas ng loob ka pala na pumunta dito kahit na hindi ka naman imbitado sa birthday party ng anak ko. Tapos sasabihin mo pa na pag-usapan natin ang tungkol sa atin. Walang tayo, Marco, naiiling na wika ni Angeline. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang tapang at pag-uusig. Ang mga salitang lumalabas sa bibig nito ay hindi niya inaasahan na marinig. Lumalaban na ito ngayon which part of him was so very proud. Kalokohan pero bakit natutuwa pa siya? Isinantibi niya ang usapin tungkol sa bata. Sinusulit niya lang ang pagkakataon na makausap ng nakaw si Angeline dahil hindi niya alam kung kailan ulit ang susunod nilang pagkikita kung sakali madatnan siya mamaya ni Rain. Ang dami niyang kinabisado na mga salita at dahilan kung sakali na magkita sila ni Angeline pero bakit ngayon parang nawala lahat ng pinag-aralan niya. Para siyang nawala ng bahag dahil sa taglay na katapangan nito. Sa isip niya, si Rain ba ang dahilan kung bakit naging matapang ito? Aside from that, maybe he is the reason behind her courage. Kasal pa rin tayo kaya merong tayo, Ange. Even if you have a deep relationship with that bastard, you are married to me. You are still my wife and that's the fact, Angeline. Contracted wife, for your information. May diin na sabi nito bago siya sinubukang lampasan but in that instant, nahadyap niya ang bisig nito. Yumigting ang panga niya habang mariin na nakikipaglaban ng paningin kay Angeline nang lingunin siya nito dahil sa ginawa niya. Nanlamig siya sa likod ng pagiging iritado niya nang maramdaman muli ang balat nito. May kung anong umuudyok sa kanya na yakapin ito kaso natinag siya at hindi nakinig ng masakit na tingin ang pinato sa kanya ni Angeline. Ilang beses nitong iwinaksi ang kamay niya para makaalpos sa panghahawak niya kaso masyado siyang malakas para hindi iyon makawala. Bitawan mo ako, hinahanap na ako ng anak ko, may diin na utos sa kanya ni Angeline kaso naging bingi siya. Patuloy pa rin ito sa pagpupumiglas kaso mas lalo niyang hinigpitan ang paghawak sa bisig nito. Hindi niya pwedeng bitawan ito ng ganoon na lamang dahil hindi pa sila nagsisimula mag-usap. Tumakas lang din siya kanina para walang makahalata at ayaw niyang maging useless lahat ng plinano niyang pagkausap sa babae. Marco ano ba? Bitawan mo na sabi ako. Bakit ba kasi pumunta ka PA dito tapos mamimilit na pag-usapan ang tungkol sa atin kahit wala naman talaga? Nanggigigil na wika sa kanya ni Angeline habang walang humpay pa rin na winawasiwag ang kanyang-kanyang kamay. Nagiging balisa na rin ito dahil hindi ito komportable sa ginagawa niya. Nagiging marahas na siya sa totoo lang. Tanging gusto niya lang naman ay makausap ito at pag-usapan ang tungkol sa kanila dahil naguguluhan na siya. Mahigit 1 taon na siyang nabubuang kakapigil sa mga nararamdaman niya kay Angeline. I said we have so many to talk about US, Angeline. Sa sobrang dami hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Alam mo ba yun? Para akong masisira ng ulo kapag hindi mo ako kinausap ngayon din so please. Tuldok-tuldok. I beg you to give me time even a minute only, kung mawala ang pagiging matigas niya 1 taon ang nakaraan. In just one flip na yakap niya si Angeline. At ang yakap na iyon ay walang halong kaplastikan. Kusang nagdikit ang mga katawan nila.
Parang sumisilakbo sa pagkamis ang bawat diin ng katawan niya kay Angeline. At kung pwede lamang na ipasok niya ito sa katawan niya baka nagawa na niya dahil lamon na ang sisitema niya. Hindi siya nakarinig ng boses na lumabas galing sa bibig nito pero ramdam na ramdam niya ang bawat protesta nito sa pangyayakap niya. Para hindi ito makawala, mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap at mas lalo niyang idiniin ito sa katawan niya. Panandaliang tumigil si Angeline kaya nagkatiempo siya na ibaon sa leeg nito ang kanyang mukha. He has a courage to close his eyes while smelling her scent. Nakakaadik. Mas lalong nakakabuang ang klase ng naaamoy niya at kung hindi siya aawatan baka malulong siya at maging adik na. Please hear me out, baby, pabulong niyang saad bago ulit nilubog ang mukha sa leeg nito habang yakap-yakap pa rin si Angeline.